Grabe ang ginawa ni Magnus sa opening dito sa early edition ng Title Tuesday. Mula first round hanggang dulo. Matatawa kayo sa opening na ginawa. Ano kaya yon? Tingnan natin. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Nako, talagang nan-trip si Magnus. Mula first round hanggang dulo. Matatawa ka sa ginawa niya. Meron tayong sasagutang puzzle, meron tayong shoutout, may bagong puzzle tayo, at mamaya papaliwanag ko ng kaunti yung quotation ni Tartakower. Okay, ang ginawa ni Magnus, nag-A4! Tingnan nyo first move ni Magnus. IM ang kalaban niya dyan ha. Rook A3! Bad move kagad kay Stockfish oh. Knight F6, G3. Tingnan nyo. Matindi. Castle, Knight BD7. Ang hirap talagang malaman o kapain yung ganitong klaseng opening oh. Baliwala eh. Parang wala lang kay Magnus eh. Okay, ito pong C4 ha, konting paliwanag lang, yan ay walang depensa. Pero pag kinapture kasi yan, magku-Queen C1, makukuha at makukuha din yan. Ha, pasakali lang yan mga kamatyas, gambit talaga yan na normal. So nag-E5 lang dito, basta si IM, kompleto lang ang control sa sentro, okay na siya. Nag-A5, ayan, unti-unti na niyang binubungi yung queen side. At nag-D3, rook takes, knight BD2, knight C5, knight B3, kinapture, queen takes, and nag-knight D7 para ilalagay uli yung knight dyan. Atakihin ng reyna. Nag-bishop C1, knight C5, nag-queen C2, E4. Kumbaga sa isip dito ni IM, grabe ka. Parang nakakabastos yung opening mo ha. Tingnan natin ha. Pangatawanan mo yan, Magnus ha. Knight G5, another bad move by Magnus. Kay Stockfish, ang tira po ay D takes E4. Okay, Knight G5, capture, Bishop F5, and Bishop D2, tiniret ang tore. Nag-Rook takes A4 dito, yun lang. Nauna pang nag-exhibition ng matinding sacrifice dito si IM Dapat daw atras lang eh. Pero kinapture sacrifice, may capture sa D3, takes, and yan po ang kinalabasan. No? Lamang ng isang pyesa dito, lalabas pala 2 minor pieces sa isang tore. Pero tingnan natin, hindi naman totally buong isang pyesa. Kasi ano pa yan eh. Ayun no? Yun lang. Okay na. So lalabas, bishop pair. Pero may pass po ng black eh. Nag G5, kinulong ang bishop, didikitan, kukulungin. At nag queen to C2 para pigilan yung dikit. May threat pa sa H7. Nag D3, queen takes D3 at ayun, pumasok na sa ganitong klaseng endgame. Nag king F6 na gusto talagang ihawla ni IM yung bishop sa H6 pero hindi mapigilan. Hindi maiyahawla kasi ayan may H4 kasi. Checking G2, rook E7, nag king H3 para kuhanin ng H4 at nag bishop F5, nag C5, rook D5, and nag bishop takes H7. So ito na naman, endgame masterpieces by Magnus. Nag F4, naku po, ito na po. Gagapang na paunti-unti. Ginapang ng ginapang, dire-diretso na pala yun. Rook G1 and Bishop G5 check. Resign dito si IM Pasti Aron. Woo! Walupites. Bakit nag-resign? Kasi po wala na disconnected na yung control. Pag kinapture-capture, di pa rin mapipigilan ang pag-reyna. Matindi. A4. Pero tingnan nyo yung kanyang second game Round number 2 against FIDE Master. Nag-knight F3. A5! G3 Rook A6. Wala kagad sa talaan ng aklat dito sa Masters Database and Chess.com. Kaya nga Masters Database Mga opening na nilalaro ng Masters. Sino ba namang Masters ang lalaro niyan? Grabing partida ang binigay ni Magnus dito sa early edition. Second round niya po, tingnan nyo Laging ganyan Violation talaga ng principle Bishop A3, ayun, bad move. Pero bakit? Ang normal naman Rook B1 daw ang gusto dito ng computer engine para yung bishop sa C8 hindi basta makagalaw at madelay ang development. So yan po ang purpose ng Rook B1. Pero balik tayo, Bishop A3, capture, Knight C6, D5.
Yan ang gusto mo, Magnus, ha? Kainin mo yung tore ko. Sige, parang ganun, ano? O pero nag-knight b4. So sa mga ganitong teknikan po, pinapa-capture kasi yan, queen takes a1, pero ang kapalit nito ay ang compensation kung papaano mape-pressure yung dark squares. Weaknesses sa king side. Delikado ang black king dyan. May tama yan, mga kamatsas. Sa theory, tinatamaan talaga yan. Kaya dito, pinabayaan lang yan ni Magnus sa knight b4, rook b1, knight takes a2 dumiretso. Ba't kasi kailangan iiwas daw pangatawanan na queen d2? Iniwas oh. Binigay pero natakot eh. Yun, nagdire-diretso tuloy Queen C2, buhay ang knight Rook B3, then B5. Yan ang mga binibiling tira dyan na malayong nakita ni Magnus. Parang dito kasi okay na ang puti pero pag B5 pala, may B4 pala na pampatibay, pang salo dyan sa knight. May ganun Anip talaga si Magnus talaga mga nakikita niya. Malayo na matindi rin. Queen C3, Bishop D7, Rook D1, Rook C8, inatake. So, lumalabas. Ayan, may Knight G5 na paparating. Queen F6 na bad move si Magnus. Dapat daw po ay F6 ang pamigil sa coming Knight G5. Okay? Pero tingnan natin ang treatment ni Magnus sa Queen F6. E5, good move. Queen G7, Queen G5, umiwas. Queen F8, nagkaipit-ipit tuloy ang posisyon niya. Nag-H4, ayan na. Mag-H5, F6, Queen F4, then kumapture. Nag-Queen to Queen na, Knight takes E5, then Bishop A4. Nag-gain muna ng tempo, Rook D4, and nag-Rook A2. Ayan, control the second rank. Yan ang malakas. Rook F4, checking G8. H5, pampasira, na obligang capturein talaga yan ni Magnus. Pero okay lang. Wala na namang Reyna Pag may Reyna, mabigat yan kasi may expose ang Black King. So, nag-Rook F5 dito para bawiin. Pero ang tama daw ay Knight to C6 to threat the E7 po, no? Pero sa mga ganito kasing maikli ang oras, medyo mahirap makita yung ganyan Bishop C2, bad move din ang ginawa. Check. Dapat daw po Rook F4. Check. Bishop G6. At kinapture na King F7, Rook G5, Rook takes, and nag-G4. Kasi kung kakapturein po ang pawn, may patong ng tore, bagsak ang bishop. Okay, nag-G4 na lang, nag-H4 para mapanatiling ang tore ay walang pag-asang makadepensa sa bishop. Nag-King H3, chumek muna, yun ang binigay na yung bishop. Ganito na lang ang tinanggap na kapalaran pero talo po. Nag-resign dito si FIDE Master Francisco Fior. Okay, pumatak na naman. Grabe. Nang loloko na lang sa opening, pumapatak pa rin si Magnus tingnan natin ang third game. Grandmaster na ang kalaro niya dito mga kamatsas. Nag A4, D5, Rook A3. Wala siyang pakialam kahit na GM pa yan. Basta nag-i-enjoy siya sa Title Tuesday. Tingnan nyo. Tingnan nyo, ginagawa. Pinapakain niya talaga, Tore. Kinain talaga. Pinapakain niya talaga Hanip na Magnus talaga to yan Normal developments na martida talaga. Grabing partida yan. Nakakatawa to Nakakatawa, no? Hanip yan. Okay, tingnan natin. Parang sina-challenge niya yung sarili niya Quality down ako. Galingan mo. Sina-challenge niya talaga Tingnan natin mga kamatsas yung mga kalokohan ni Magnus dito. Pero ang hirap pa rin Ang hirap kalaban pa rin Ang dindi pa rin. Hindi pa rin biro. Ayan, may weak B6 na naman Nakakapag-produce siya ng mga malalakas na pam-pressure Rook A3 na naman para maproteksyonan ang weak C3. Pagpapatungin. Grabing imagination ni Magnus Okay, tingnan natin yung mga sundot-sundot. Baliktad, parang siya pa yung nangangalikot no? C4, siya pa yung namimilit B5, Knight D6, inatake tore, B4 kung counter attack, takes, and Knight D6 ulit. Takes, and Queen D7, Queen C5. So, napaka-solid pa rin ang pawn structure dito ni Magnus. Ang lakas ng bishop. Nag-Rook F8, kinapture na. Ayun, nalinis yung board Galing talaga, Grabe, kahit Grandmaster, pinapartidahan. Ayan, Antindi. Ayun. At dito po, dahil mamamatchas ng one move si Magnus, napilitan siyang makipagtabla. Di ba? Okay. So, itong next game natin, wag natin tigilan hanggat di siya natatalo. Tanong, may talo ba siya? Tingnan natin yung next game niya.
Block siya dito kay FIDE Master, Sebastian. O, E4, A6, D4. Sige! Rook A6, pakain! Nip yan talaga. Anong kayang klaseng pangalan ng opening na yan, ano? O, okay. So, dito, lamang ng exchange up dito si FIDE Master. Pero hindi nagustuhan ng computer engine ng Rook B1. Much better daw ay F4 then followed by Knight F3. Mas maganda. O, pero nag-Rook B1, parang questionable ito eh. Bakit mag-B4 ka ba? Eh, ang dami-daming may control dyan. So, nag-C5. So, nag-French type o pawn structure si Magnus. Capture, Bishop C5, Knight B5 to control the D6. Bishop C3, another bad move. Ang problema dito kasi yung development ng Knight sa G1 eh. Knight C7, hinamon ang Knight, nag-B4, takes, kinapture, and nag-Knight D6 muna ba? Nag-in-between move. Bakit? Ano meron kung capturing kagad ng diretso? Magbi-Bishop A6. Yun na nga, ang napasubong Knight, nakapin, babagsak. Ayun, napasubo, no? So, nag-Knight D6 muna, nag-in-between move, at nag-Bishop A6, B5, and Knight takes B5. What a brilliant move by Magnus. Sabay takas ang bishop pero kapansin-pansin po ang tusok at papaano makakapagtago ang white king, di makapag-castling. Queen H4 check, ayan na, pinagpag ni Magnus. Queen H5, threat ang F3, threat ang E5, nag F4, Queen F3, pasok. Kumbaga sabi ni Magnus, hindi ka pwedeng mag-castling. Ha? Hindi ka pwedeng mag-castling, ha? Nag-Rook F1, Queen E4 check, Queen E2, Queen A4. Ayun. Bad move pero sa isang banda po, nerve pa rin ang usapan sa tira na yan. Malakas ang dating no kasi nakakapagbigay ng malakas pang pressure sa B5. Pero dapat daw ay Queen to G6. Yan ang gusto dito ni Stockfish mga kamatsas. No? Pero balik tayo sa Queen A4. Nag-Rook A1. Good move. Yun naman pala. Queen C6, Queen D2. Ayan na talaga. Wala na talagang gulong-gulo na isipan dito ni FM. Blunderacious ang ginawa. Dapat daw po ay Rook to F3. Nako naman. Bakit naman kaya gaganyan? Medyo questionable po yan sa human brain. So nag-Queen D2. Ang gusto mangyari dito, baka mag-Bishop D4 lang mamaya or to control the D4. Pero hindi pa rin po naawat. Nag-D4 pa rin si Magnus eh. Hindi naman pala pwedeng capture yan kasi nga may Queen E4 check. Babagsak yung Bishop sa D4. Nag-Rook A7. Pag kumapture dyan, ayun, may counter doon. So, dito nag-B5. Another good move. Pampataboy, pampaalis. Kumapture, capture. And dito, nabawi na ni Magnus yung quality down niya. Plus, positional advantage kasi hindi na nga nakapag-castling yung white king. Rook C8. Tinarget ang weak pawn and nag-Bishop E3. Tanggap na ni FM. Sige, capturein mo na yan. Mawala lang yung queen mong napakalikot. Nag-Knight B6. Alam ni Magnus pag kinapture kasi to, medyo gagaang ang buhay na dalahi ng puti eh. So ginawa, nag-Knight B6. Alam ni Magnus talaga yung mga pangkalikot talaga eh. Kinapture at nag-Rook F2. Ayan, Rook F2. Sige. Queen C6. Susundot na naman ng mga check. Queen D3. Ang daming nakakailang, no? Kumbaga sa boxing, may kanang tagiliran, may kaliwa. Parang kamay ni Inoue, no? Alam niyo yung sa boxingerong wala pang talo. Si Inoue ng Japan, ano? Walang talo. Kung saan-saan lumalanding yung mga suntok niya eh. King F1, check. Ay, grabing mga kalikot. Wala kang karapatang magtago. Diyan ka lang. Sa gitna ka lang. O nag-king dito para walang Queen C1 po. Naiilang eh. Wala na eh. Nakakailang na eh. So nag B4. Nako. May mga sundot mamayang ganon. Queen F3. Oh, Queen to Queen na. Masyadong malikot ang reyna mo. Check. Nako. Wala palang ano yun. Ayun na oh. Ay, nako. Ayun. Pumayag na ng exchange. Pero meron namang napaka-powerful pass pawn. Chumek. King G7 sa pag-asang baka makakuha pa ng perpetual check pero diniretso lang ni Magnus. Meron palang panago, may isang tempong tira tapos ito na. Magbi-B1 queen na walang check. Yun po mga kamatsas, talagang grabe, tuloy-tuloy ang rumaragasang bagong weirdong opening ni Magnus. Tingnan natin ang kanyang next game. Puti siya kay GM Paulis. Pultin, nag-A4, E5, Rook A3, sacrifice the Rook! Quality daw na naman, pambira talaga si Magnus, oh. Malupites ka talaga, Magnusing. Ayun, para mapigilan yung C5,
nag A5, ayan. So, nambubungi, no? Binubungi yung mga square-square sa queen side. Ayan, castle, bishop D7, queen A1, queen E7. Ba, medyo matigas. Ang sentro, pangontra sa bishop ni Magnus, matigas, ano? At nag H5, ayan, mag H4, nag H3 muna. And nag rook B8, bishop C3. Ayan, no, tamang hinala dito si Magnus. Eh. Ay, ibabalik. Iniwas niya, no? Queen D6, knight B3. Ayun, para pabagsakin yung pawn. Nag H4 and nag Queen C1. Dito mga kamatyas, kapansin-pansin na bakit hindi nag G4 dito si Magnus? Obviously, hindi pwedeng capturein yan. Hihina yung king side eh. Pag kasi nag G4, ito po kasi may laman na ganito. Oh. May threatening matchas eh. Na pag kinapture, dire-diretso yan. Papaano pipigilan yan? O pag nag F4, F and pasant lang. Nako, gulo-gulo dito. Halimbawa, mag rook E1, queen H2 check, king F1, then H3. Nakita nyo po. Talagang dilubyo mangyayari dyan kay Magnus. Kaya nakita niya yan, uy, hindi pwede mag G4. Queen C1 lang ginawa, knight G6, tuluyan talagang piniresure, and nag bishop E1 para maproteksyon ng mabuti. Pero pinipili talaga ni GM Paulius na mapakumit yung G3, nag knight to B1. Ayaw niya talaga yung G4 din. Papasok kasi yung knight, yung mga threat. So, nag-knight B1, capture, knight C3, capture. Ito na. Medyo napasama na po. Ito na. Napasama na ang ginagawang kalokohan ni Magnus. Nag-queen F1, pinapakain ng knight. Hindi naniwala si GM. Sige, ano ba talaga plano mo? Ito na po. Napasama na. Nasobrahan na. Mukhang ito na ba ang sandaling tatapos sa ginagawang weirdo opening ni Magnus? Ito na ba? O madulas pa rin na mayroon pa rin siyang mga kababalaghang gagawin na hindi natin nakikita? Wala eh. Galing ng ginawa, oh. Tinamaan na si Magnus. Tinamaan na ng mga pangit na position. Rook G1 checking, F2, Rook H1. Ayun na, may isa pang pa-promote. Oh, last minute, may mga pamatyas pa, no? G5, E4, Queen C5 checking E2, then Knight with check. Ayan, at nag-King D2, Knight B3 check, King E2, and Queen C2 check. Naparesign po dito si world number 1. Ayan na, tinamaan na siya. Bakit po nag-resign? Kasi kung magki-King F3, mag-Rook F1 check lang. Pag nag-King G1, magku-Queen F2 check, King H3. Ito na po ang ending ng kanyang ginawang mga kalokohan sa opening. Okay, so yan po ang kaisa-isa niyang talo kung hindi ako nagkakamali, at yung iba tabla at naipanalo pa yung bandang huli. Tinalo niya pa yung GM na isa, oh. Mayroon pa siyang isang GM na tinalo eh. Diyan sa A4 niya. Ang score ni Magnus dito sa early edition ay 8.5 out of 11 at pang number 14 siya. Ang nag-champion ay si Letuan Min ng Vietnam. Okay? Napakatindi ng kanyang ginawa. Ano masasabi niyo mga kamatyas? Nag-i-enjoy lang ba si Magnus? O talagang pinapauso niya yung preparasyon na yan sa opening para gayahin ng iba? Ano ba talaga ang dahilan ng nasa likod na ginagawa niya? Sa isang banda kasi, parang pambabastos, pang-iinsulto. Dahil sa mga ganitong klaseng professional chess players, bakit mo tinitira yan? Bina-violate ang principle, parang ganun, ano? So, sige po mga kamatyas, comment lang po kayo. At ngayon, sasagot tayo ng ating puzzle na iniwan sa laro nila Wesley So and Mateus itong nakaraan, mga kamatyas, kung inyo pong matatandaan. So, maraming nakasagot, ano? Ito ang tamang kasagutan, ha? C4 muna mga kamatya, C4. Siyempre, pag kinapture yan, kitang-kita, Queen F5 check, then kuha yung Rook sa D3. Ngayon, pag nag-Rook D4, Queen F5 check pa rin, King H6, then Knight takes E5, na threat ang Reyna, tapos may Rook G6 ang paparating. So, yung tinuturo ng computer engine na Rook D1 check, ang gagawin lang po ay simple King E2, then wala, Queen takes C4 na lang ginawa, then Knight takes C4. So, totally winning na rin for White. Ngayon, kung ang ginawa ng iba ay Queen F5 check muna, hindi po yan ang tama. Kasi King H6 lang, at kapag nag C4 na parang tama ang sequence, may E6 kasi. Yun ang kaibahan ng C4 muna sa Queen F5 first move. May E6, na aatras ang Reyna dyan, eh wala na. May Rook D4. Walang Knight takes E5 na hataw. Kasi hindi mo pwedeng i-apply yung Knight takes E5 dito, may Rook takes. 'Di ba?
So Queen E4, Rook D4, Queen E2, and E4, mag-sacrifice pa, capture, and E5. Actually, lamang pa dito ang black. Negative 5 pa ang evaluation bar ng computer engine. So, ang lesson po ng puzzle na ito, dapat alam natin yung mga sequence. Ano yung uunahin? Meron talagang mukhang pareho lang, pero hindi. Merong diferensya. Okay? Kaya dapat mapagmasid tayo, mapag-observe tayo sa detalye ng gagawin nating atake. Okay, so ito po ang ating bagong puzzle at mag-shoutout na ako. So why to play ito? Find the brilliant way para magkaroon ng magandang resulta ang puti dito. Okay? Ayan, no. Shout out kina Chris After, Munib Sali, Aladdin Jacob, Arturo Starosa, Chris Santos, Peter Pinon, Happy, Lance Talisay, Gelo Cruz, Jepte Biagkong, John Ryan Badenas Abian, Max Safer Diaz, and Alan Badillo. Maraming salamat sa inyong mga effort. So, sa mga kakatamang sagot nito, yung perfect talaga, binigyan ng effort ang chess notation, ang solution, shout out kayo sa susunod mga kamatyas. Okay, at habang nag-iisip kayo dito, paliwanag ko lang kaunti ang quotation ni Savioli Tartakower. Yan po ay isa sa mga legendary theoretician noong araw. Ano? Ang sabi dito, the blunders are all there on the board waiting to be made. Yan ang matinding challenge sa chess. Marami pong mga blunderacious moves dyan nakakalat sa board. Pero sino ang unang bibitaw ng blunderacious? Yan ang unang challenge. Siyempre, pag naglalaro tayo, hanggat maaari, yung kalaban natin ang unang bibitaw ng blunderacious, wag ikaw. 'Di ba? Ayan. At pangalawang challenge, pag bumitaw na ng blunderacious ang kalaban mo, papaano naman or gaano naman kalakas ang pag-exploit mo sa mali niya. Yan ang dalawang challenge dyan. Una, hindi ka ang unang bibitaw ng blunderacious. Pangalawa, pag bumitaw ang kalaban mo, pagpalagay na, nahayag na blunderacious niya, paano mo naman perfectly i-execute yung napakamaling tira niya. Yan. So, tama yung sinabi ni Tartakower. Malaking challenge yan eh. Nasa board lang yan. Naggagala lang ang blunderacious. Ready to be made. Challenge sa atin, nakalaban natin at hanggat maaari, maiwasan natin ang blunderacious. Maraming salamat po mga kamatyas sa mga nagtatanong po ng ating Kamatyas merchandise. Punta lang kayo sa ating Shopee. Hanapin yung Kamatyas Sporting Goods Shop. At doon po ay makikita nyo ang ating mga merchandise. Pili na po kayo. Papadala namin sa inyo door-to-door ang ating mga jacket, chess sets, chess clocks at iba pa. Salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.